sasabihin lalaki sa babae na marami kang pwedeng ipalit sa kanya. Hindi mo lang alam kung ilang lalaking nabigo nung pinili ka niya. Tama ba, girls? Tama ba, mga babae? Lalaki, makinig ka. Ang second chance, binibigay para magbago, hindi para umabuso. Daming lalaki ngayon, abusado lang, mayabang pa. Irresponsible ka. Magaling lang mag-basketball. Pero maglugas ng pinggan, hindi nagawa sa bahay. Noon, ang mga lalaki, sa babae lang pumapatol. Ngayon, kapwa lalaki, pinapatula pa rin. Kayong mga lalaki, nagpapatol sa kapwa lalaki, sabihin mo sa kanya, kadiri ka. Guys, teacher! Babae, makinig ka! Aanpihin mo ang plato kung walang alam ng trabaho. Ang dami, puro magpapagpapagpit lang. Puro magpapagpapagpit lang. Pero tamad naman. Diba? Ang dami na lang ngayon, ang yabang. Tapos gusto na ipagpit, hinihingi lang naman sa magulang ng pera pagpit. Ang daming lalaki ng irresponsible. Tama ba, mga kababayan? Kapayuan kita, girls, ha? Huwag kang titingin sa basta sibuan mo lang. Okay? Tumingin ka sa may takot sa Diyos. Tumingin ka na may commitment sa Panginoon. Panginoon na ang Diyos. Kasi pag may takot sa Diyos, sa'yo, gagalagin ka niya kasi may takot niya sa Diyos. Ang daming lalaki ngayon, ang mahilig na puto. Kaya katataan ko dahil huwag kang magpapauto sa hinayupan mong boyfriend. Kapag ang lalaki, ganyan sa'yo, iwanan mo yan, walang kwentang lalaki yan. Bakit? May anak din akong babae. Yung anak kong babae na talino, ang pinili niya, may takot sa Diyos. Kabataan, masarap magmahal na may takot sa Diyos. Tama? Yung piling ko ako. Tapos sa maghuli, pupagpugin ka naman. Lalaki, tandaan mo to, ang babae hindi binububog, minamahal niya. Pero guys, pilitin na mo sa mga lalaki may responsable at may takot sa Diyos. Alam mo guys, isa sa mga paborito ko, nilalagay ng mga kabataan, hashtag, walang forever. Naniniwala ba kayo? Totoo lang, sa mundo ito, walang forever. Lahat ng tao lilipas, lahat ng bagay mawawala. Lahat ng bagay luluma. Tama? Yung katabi mo, pwede kang iwan yan. Kahit ang magulang mo, pwede kang iwan yan. Ang kaibigan mo, pwede kang iwan. Kahit sino sa mo sa buhay, pwede kang iwan. Isa lang ang forever, at hindi ka iiwan ang Diyos na buhay. Kaya kami dito, kasi may higit na nagmamahal sa iyo ay ang Panginoon. Kabataan, seryoso ang Diyos sa buhay mo. Maniwala ka, seryoso ang Diyos sa buhay mo. Higit siyang nagmahal sa iyo ng higit na naman. Walang tao pwedeng magbigay ng buhay mo sa iyo, kundi ang Diyos lang ang gumawa niya para sa iyo. Sabi niya sa kanyang salita sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Sa Tagalog, kayo nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kaya niya binigay ang kanyang buntong na anak upang sino
sinasuhin mo kasi tinisahin malaki sa iyo ang Diyos. Hindi yan aksidente kung bakit ka narito. Ang dami-daming kamataan sa labas, pero ikaw ang nakaupo ngayon. Ikaw ang pinili ng Diyos upang malaman mo katotohanan kasi mahal ka ng Diyos. Panoorin natin ang naging drama ito, continuation ng drama ito. Sana pahalagahan niyo ito. Ito ang mensahe ng Diyos sa inyo. Drama team, please. Sa huling pagkakataon, alam mo, habang nakapatong siya sa krus, alam mo rin sinigaw niya, pwede siya magpadala ng mga agay para papatayin yung mga nagpako sa kanya sa krus. Sarili ng nilikha, ipinako siya sa krus. Pinubaran, pinahiya, binuran sa mukha, sinuntok. Hindi ba sa panahon natin, kung hindi ang ginagawa natin, habang tayo nagpapamuli sa kanyang kasala, parang pinupulit natin ang puso ng Diyos. Alam niyo ba yan? Alam ba kung ano sinasabi niya? Kung huling sinabi niya? Nung sinabi niya sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa huling sinampit niya, bago siya malabutan ng hina, it is finished. Tapos na. Sapagkat dapat tagumpayin nila ang kamatayan at siya'y huling na buhay. Ngayon, kabataan, kung ikaw kanina, sinabi mo makasalanan ka, at ako, at inaamin natin yun, alam mo ba kung ano kabayaran? Sabi ng Romans 6:23 sa atin, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Makinig ka, kabataan! Kung ikaw ay makasalanan at ako, anong dapat na kabayaran sa atin kung hindi kamatayan? Sinong nagkasala? Tayo. Sinong dapat nagbayad? Ikaw at ako. Pero kaya ba natin bayaran ito? Kaya ang ginawa ng Diyos Ama, ipinadala niya ang kanyang buntong na anak upang siya ang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng kasalanan mo. At tayo, binigyan mo siya ng halaga. Sabi ba, for the wages of sin is death. Pero yung kasunod, but the gift of God is eternal life. Ang regalo ng Diyos sa iyo ay buhay na walang hanggan. Na hindi naman kaya ibigay na kahit na sino. Kahit siyang katabi mo, kailangan niyo pa rin ang kaligtasan. Sino rito ang nakatanggap na ng regalo sa buhay niya? Birthday, ng Pasko, di ba tayo lahat? Ang talong, nung tinanggap mo yung regalo, binili mo? Hinigi mo? Pinaghirapan mo? Hindi. Kung saan ibibigay sa iyo ang regalo niyo. Alam mo ba yung regalo na binigay sa iyo? Dalawang bagay yung pwede mo gawin. Tanggapin mo ito o hindi mo tatanggapin. Subalit ngayon, ang regalong gusto ibigay sa iyo ng Diyos, buhay na walang hanggan, na hindi kaya ibigay na kahit na sino, sapagkat siya lang ang pwede magbigay mo. Ulitin ko, walang amount ng relihiyon para kabaligtas. Ang nais ng Panginoon, tunay na relasyon sa Kanya. Palapakan niya natin ang Panginoon. Guys, naintindihan niyo sa akin. Alam mo, sabi niya kayo sa kanyang salita, Romans 3:23, for all have sinned and fall short for the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. There's no amount of religion para patawarin ang kasalanan mo. Hindi maglalakad kayo ito mula rito hanggang Quiapo. There's no amount na para ikaw ay patawarin. Alam mo anong tanging kabayaran? Kamatayan. Sabi niya sa kanya salita sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Sino magsasabi sa kanya rito na wala siyang kasalanan? Meron ba? Sino nagsasabi rito siya'y makasalanan? Paksa ka man. So kung ikaw yung makasalanan ng tako at pinatutunayan ng salita ng Diyos sa lahat ng tao ay nagkasala, anong dapat mong ipagbayan? Kamatayan. Ang tanong, kaya ba natin bayaran? Hindi. Hindi natin kabayang bayaran
ang ating kaligtasan. Kaya bumaba si Kristo sa mundo ito para pagbayaran ang kasalanan na dapat tayo ang tayo. Pero bago ako matapos, gusto ko panoorin natin ang maikling video na ito. 2,000 taon na nakakaraan kasi napilikula ang buhay ni Jesus. Ito'y katotohanan na nangyari. Panoorin natin ito. Kabataan, sino handa magbigay ng buhay? Mamamatay lang siya para sa iyo. Kahit sa katabi mo, hindi niya gagawin para sa iyo. Pero si Jesus, kahit hindi mo siya pinapansin, kahit mas iniintindi mo ang sarili mong kalayawan, hanggang ngayon, na ikaw nakaupo ngayon, ino-offers niya sa iyo ang kaligtasan. Ito'y regalo ng Diyos. Kanina doon sa Romans 6:23, gusto ko lang i-elaborate. Please, ipaki-flash niya po. Gusto ko pong isipin ito, no? Romans 6:23. Sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siyang nagbayad na dapat sana ikaw ang dapat mamatay. Alam mo ang kamatayan dito, hindi lang physical death, kundi separation with the Lord. Siya'y nasa langit, ikaw ay papuntang impyerno. Alam mo ba si Satanas kung bakit gusto kang mapunta ng impyerno? Kasi galit siya sa Panginoon. Magkaaway sila. Hindi niya kayang gantihan ng Diyos. Ang gusto niyang gantihan, lahat ng mahal ng Diyos. At ikaw yun. At alam na Satan, na darating ang panahon, siya'y pupunta ng impyerno. Gusto niya idamay ka. Ang tanong, magpapadamay ka ba? Kaya sabi niya, for the wages of sin is death, at kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Forever life. Buhay na walang hanggan. Sa kanino? Kaninang pangalan nakasulat? May nakalagay ba diyang Mama Mary? May nakalagay ba diyang Catholic? May nakalagay ba Santo Niño? Kaninang pangalan? Kay Kristo Jesus lang. There's no amount of religion. Ang pinag-uusapan natin kabataan, hindi religion. Ang gusto ng Diyos, relasyon sa Kanya. Kabataan, kumakatok ang Diyos sa puso mo sa oras na ito. Ang ino-offer niya sa iyo ay regalo. By the way, sino nakatanggap na ng regalo sa buong buhay niya? Taas na naman. Ng birthday mo, ng Pasko, lahat tayo, tama. Yung regalo binigay sa iyo, binili mo? Hiningi mo? Pinaghirapan mo? Hindi. Kusang ibinigay ito. Dalawang bagay lang ang pwede mong gawin sa regalo. Tanggapin mo o hindi mo tanggapin. Ang inaalok sa iyo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang tanong, tatanggapin ba ang regalo mo? Kamataan, i-reject mo ba si Lord na ngayon ay kumakatok sa puso mo? Ang tanong, handa mo ba siyang pagbuksan? Sasabi ko, hindi naman ako masyadong makasalanan eh. Sabi, maliit man o malaki, kasalanan pa din. Tama? Lahat ng makasalanan, papuntang impyerno. Ang papunta sa Panginoon, kung gusto mo mapunta sa Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sa pamamagitan ni Jesus. Bakit? Siya yung nabayubay sa krus. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo. At siya yung muling nabuhay mula sa mga patay. Ang tanong, tatanggapin mo ba ang regalo niya? Ikaw na napopo, walang pakialam, kahit siyang katabi mo, kailangan din ang kaligtasan. Kahit siyang katabi mo, kailangan din si Kristo. Kabataan, that's why you are here. Kasi mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahama ka. Huwag mong pagtawanan ng oras ito. Huwag mong hintayin balang araw pagtawanan ka ni sa teras. Kasi mabubulit ka sa impyerno. It's now or never. It's about the right time to decide. Mag-desisyon ka sa buhay mo ngayon. For God's sake, mag-desisyon ka ng tama ngayon sa buhay mo.
Walang ibang tama sa buhay mo kundi magdesisyon ka na magsuko ng buhay sa kay Jesus. Palapakan nga natin ang Panginoon. Pagbubuksan mo ba si Jesus na ngayon ay kumakatok sa puso mo? Sa lahat ng gustong papasukin si Jesus sa puso niya, pwede kong ba makakita ng mga kamay? Pagkataas lang. Lahat! Praise the Lord. Alam mo, hanga ako sa katapangan ko, kabataan. Lahat mo na nagtaas ng kamay, pwede kong ba kanyayahan tumayo? Come on! Come on! Thank you. Guys, mananalangin tayo. Okay? Mananalangin tayo. Ngayon sa panalangin ito, yumuko ka. Huwag mo intindihin ang katabi mo. It's about time na ang Diyos nakikinig sa'yo. Being honest, hindi siya nakatingin sa sinasabi mo lang. Nakatingin siya ngayon sa laman ng puso ko. Sapagkat wala tayong pwedeng ilihim sa Diyos sa mga oras na ito. Yumuko ka, pumikit ka. Gawin mo personal prayer to. Huwag kang sumunod lang sa akin sa maikling panalangin ito kasi gumaya ka. Kung hindi laman ng puso mo, and talk to God right now sa pamamagitan ng panalangin ito. Yumuko ka. Huwag mo intindihin yung katabi mo. Guys, please, huwag mo kausapin yung katabi mo. Kausapin mo ang Diyos ngayon. Sabihin mo, lakasan mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Sige, sabihin mo, huwag kang mahiya. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan kong nagawa. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Pinubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso at ikaw na ang maghari ng aking buhay. Sabihin mo, tinatanggap kita, Panginoon Jesus, bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Panginoon, salamat sa kaligtasan ibinigay mo sa akin. Simula ngayon, ikaw na ang maghari ng aking buhay. Palapakan nga natin ang Panginoon. Pwede po mga lahat mag-share po muna for a while. Kung itong kinukwento, meron pong dalawang tao na nagtatalo. Listen very carefully. Isang barbero at isang pastor. Sabi ng barbero, Pastor, hindi ako naniniwala kay Jesus. Bakit? Tingnan mo lahat ng mga tao. Sana walang inapuso, walang nirig, sana minahal na magulang, walang naghihirap, wala sanang napamahamak. Ay, ganun ba? Ako din hindi ako naniniwala sa barbero katulad mo. Bakit, Pastor? Tingnan mo yung mga tao nga sa labas. Sana kung meron talagang tunay na barbero, naayos lahat ng buhok ng mga tao yan. Sabi ng barbero, Pastor, hindi naman sila yung malapit sa akin eh. Kung lumalapit sila, maayos ko buhok eh. Sabi ng pastor, ganun din ang Panginoon. Kung hindi ka lalapit ng buong puso, hindi niya maayos ang buhay mo. Guys, yung ginawa ko kanina, alam mo, hanga ako. Yung desisyon na ginawa mo, alam mo, saludo ko sa'yo. Bakit? Mga anghel sa kalangitan ngayon yung nagbubunyi. Sabi ng Biblia, dalawang manok, tatlo, o dalawang manok, ilang tao ang nasumpuhan, tumanggap sa Panginoon, libo-libo anghel na nagbubunyi sa langit. Kabukahan, ilang kayong lahat, nanaligaw ng landas at muling natagpuan at pinili ang Diyos. Higit siguro sa lahat, hindi lang langit ang nagbubunyi, pati ang Diyos Ama sa langit, pati ang Panginoon Jesus, nagagalakas sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, nagagalas ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan nga natin ang malakas ng Diyos, yung talagang malakas na pagpuli sa Panginoon. Kapag hindi ito kaligtasan na, ito'y simple lang, symbolizing, na talagang totoong nagsuko ka ng buhay. Alam mo po ito kung ano ito, yung gear. Alam mo kung saan ito ginagamit? Ito yung ginagamit sa orasan. Kapag yung gear, di ba umiikot siya? Pagka yung gear, may mga gear yan, may mga ibig-ibig. Umiikot din yung orasan. Tama? Ibig sabihin, time. Itong bawat isang itong gear na to, it symbolizes
yung time mo, yung panahon mo. Bakit? Lagi tayong walang panahon sa Diyos eh. Buti pa yung cellphone, yung panahon ka eh. Diba? Pero ang Diyos na mamalimos sa'yo ng oras, di ba binigyan ka ng 24 oras ng Diyos? Sino nagbigay sa'yo ng 24 oras? Ang Diyos, di ba? Pero may natira ba oras para sa Diyos? Wala eh. Ito yung tamang pagsuko ng buhay. Sana pikyan natin ang panahon ng Diyos. At ito ay simbolo ng Lord, simula ngayon, magsusuko ko ng buhay sa'yo. At yung panahon ko, magbibigay ako ng oras sa'yo. Amen? Kaya ba natin magbigay ng panahon sa Diyos? Guys, kaya ba natin magbigay ng panahon sa Diyos bilang tanda na tayo ay tunay na tumanggap sa Kanya? Hindi ko marinig. Sabihan mo, lahat na totoong tunay na tumanggap sa Panginoon na magbibigay ng panahon at oras? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa lahat na totoong tunay na tumanggap sa Panginoon. Gusto mo po pumila kayo dito. Akyat po kayo. Kuha kayo ng isang gear. Lagay po natin. Tanda ng simbolo na magbibigay ako ng panahon sa Diyos. Amen ba? Tapos lakad tayo, pumunta tayo doon. May naghihintay sa atin sa dining area. Yung totoong tumanggap sa Panginoon. Unahin ko muna. Pumuna po tayo. Unahin ko ang team span. Lahat ng team span na tumanggap kanina sa Panginoon. Yung totoong nagsumo ng buhay sa Diyos. Come on, pila kayo. Yan. Huwag tayo magtulakan, please. Palakpakan naman natin ang team span, guys. Come on. Ushers, pwede ba pakigay dito? Pakigay po yung pila nila. Come on. Sige po. Sige po, pila po kayo dito. Timiwa, ready na kayo. Pagkawag na dito, sunod na tayo. Alam niyo, kabataan, yung mga kabataan nandito, nagpo-volunteer, minsan sila rin naging katulad yung nakaupo dyan. Sila yung nagsuko ng buhay at ngayon, ang buhay nila ginagamit ng Panginoon. They are not wasting their time. Yung time nila, binavalue nila, ibinibigyan na sa pinakamahalaga sa lahat. Hindi ba ang Diyos yung pinakamahalaga? At yung oras na binibigay nila sa Diyos, hindi nasasayang. Ito yung may kapakinabangan. Okay? Guys, I hope one day, ang iba sa inyo makikita ko, nagpo-volunteer na rin dito. At nagdadala ng mga kabataan na katulad niya. Pwede ba mangyari yun? Guys, susunod, pamalitaan natin yung kabutihan ng Diyos na ginawa niyo sa inyo. Team Mira, please stand. Come on. Hallelujah. Come on. Huwag kang mahiya. Hindi ang kakatabi mo magliligtas sa iyo kung hindi ang Panginoon. Ayan, palakpakan natin ang Team Mira. Come on. Ayan, sige lang. Huwag tayo pinip at stage, Team Mira. Ready lang po tayo. Bilisan po na konti. Bilisan po na konti. Po, lahat. Alam niyo, masarap maglingkod sa Diyos. Masarap maglingkod sa Panginoon. Kasi bilang kabataan, naging kabataan nila pero patuloy niyo eh. Alam niyo na naglilingkod ako sa Panginoon. Wala nang papantay sa kagalakan